Yo, what's up mga kalitayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon naman ay re-refresh tayo, maglilinis tayo ng karburador ng ating wave dahil may sabit siya sa umaga. So kailangan pang painitin para gumanda yung andar. So ibig sabihin hindi pa nakatuno ng ayos ang kanyang carb. So paandarin natin, testingin natin. Malamig pa siya mga kalilot. Parang may sinok siya, kinakapos. So meaning kailangan pa yan ng linis. Kasi may nadali ko lang nung nakaraan linisan. So testingin natin i-choke pala kung mawawala sa choke. So yan, i-chinyok natin. Tingnan natin kung kaya ng chok lang para hindi na tayo maglinis. Ayan o. Nahagok siya. So lilinisan na natin para sigurado. Linis tayo para sigurado. Tapos maglalagay tayo ng carb rotator mamaya para may harap natin doon. Maglalagay tayo ng air filter, mushroom filter. Alam ko may isa pa tayo dyan. So baklasin muna natin. Anong status nito? Linisan muna natin para maganda ang kanyang performance. So last time nilinisan ko na to, kaya lang hindi ko alam kung bakit may sinok pa rin. So gagawin natin, lilinisan ulit natin, tapos lalagyan natin ng carb rotator. May tubig oh. Siguro kaya sinok-sinok. May tubig oh.
Okay. Bugahan natin yan. Malinis pa naman to, kaya lang talagang may sinok lang. So, ito tanggalin natin mga kapatid. Natin mga kapatid muna ito. Ayan. Tapos bubugahan natin. Linis lang tayo, buga-buga lang. Malinis pa to, pansinin nyo, malinis. Hindi ko lang alam kung ba't may sinok. Kasi importante dyan, oh, dapat hindi barado. Pansinin nyo. Okay. Bugahan natin. Okay, tapos ito yung ano eh. Ito yung baka may bara. Pero meron naman siya lumalabas mga kapatid. Ayan. So linisan na natin, then asimbulin na ulit natin. So may mga dumi-dumi din kasi siya, ayan, pansinin nyo. Kaya siguro may sinok. So mag-assemble naman na tayo ulit. Sa pag-assemble mga kadit, lagi kong inuuna yung mga jettings. Ayan, para pag naglagay tayo ng ating floater ay dire-diretso na tayo. So ito, hinihigpitan ko na to. Ayan, nilinis ko na yan. Talagang linis na to ngayon. Para wala nang dumi-duming sasabit-sabit pa. Ayan, pre-wheel na siya. Pre-flow pala. Pre-flow na. Next natin, ilagay natin ang valve. Floater valve. Ayan. So sinisingit lang siya dyan. Wala na siya yung sabitan na katulad sa ibang mga motor. Ayan, singit nyo lang siya dyan. Tapos shoot nyo. Ayan. Tiwarak nyo konting ganun. Tapos balik nyo yung lock. Ayan. Okay. So dapat pantayan, tapos dapat may play. Ayan. Dapat bumabalik. Ayan. Ibig sabihin yung spring nung floater valve natin gumagana pa. Pag kasi hindi naglalaro, ibig sabihin hindi na gumagana yan. So kailangan yun na siyang palitan. Tapos to, so far okay naman yan. Ayan. Ating ibalik na to. So hanapin nyo lang yan. Yan. To, pagtatapatin nyo lang yan. Saka ito. Ayan. Yan. Ganyan lang. Tapos balik.
Okay. So yan na mga kadit, ibabalik na lang natin doon. Tapos ang gagawin natin ay lalagyan natin ng carb rotator yan. Carb rotator. So para malagyan natin ng maganda-gandang filter. So ito, alisin natin to. Tanggalin natin to mga kadit. Sana hindi pa nakadikit na maigi yung ano, gasket. Nakadikit na mga kadit. Magtitingin muna tayo ng gasket kung may makikita tayo. Mga kadit, naglagay na lang tayo ng gasket, liquid gasket. Tapos ito, so ito mga kadit, ilagay natin dito. So lagyan din natin ng gasket, liquid gasket to. So i-plasta lang muna natin kung saan tatapat. So ganito siguro. Yan. So ganyan, kasi hindi pwedeng sobrang papaling dito dahil yung suotan ng ating hose ng fuel dito. So medyo nakaganyan. Ganyan natin yan dito. So dito natin siya ilalagay. Yan dito. So lalagyan natin ng liquid gasket para mas maganda yung kapit ng ating gasket. Yan, tandaan natin. So dito natin siya ilalagay. Okay. Tapos nasa na yung tornilyo natin. Parang mahaba yung tornilyo natin. Tingnan natin. Okay lang. Tapos ilagay na natin muna itong ating plunger para diretso na tayo. Plunger. Ang tanong, hindi kaya sabit yung ating cable? Okay lang. So eto na mga kadawit, tapos na tayo mag-set ng ating carburetor. Ayan, nilagyan natin ng carburetor. Ayan. So ito na yung kanyang hitsura. Ngayon lalagyan lang natin ng mushroom na filter para medyo magandang tingnan. Ayan, diba? Testingin na natin kung okay na. So para malaman natin kung talagang one click. Ayan, malamig yan, malamig ang makina niya. So hindi pa natin na testing. Ngayon pa lang testingin natin. Ayan. So kanina pag sa unang start ay may sabit. So ngayon tingnan natin kung may sabit na. So nga pala, na-repair na natin yung starter niyan last time, ayaw umandar. So binablog ko last
time ay pag baklas ko, wasak-wasak na yung magnet. Akala ko hindi ko na mapapaandar, kaya hindi ko na binlog, na hindi ko na binidyo dahil akala ko hindi na siya mabubuo dahil nag-apat na hati na yung magnet niya sa loob, and then nawarat na yung kanyang fibra sa brass. So niremedyohan ko, dinikit ko na lang ng epoxy, at yun pagsalpak ko napaandar natin. So hindi ko na hinugot, diretso na, ayan. So sayang hindi ko na i-vlog. Sabi kasi ng iba, pag warat ng magnet, sabi kasi ng iba, pag warat ng magnet o basag-basag ng magnet, hindi na mabubuo, hindi na magkakaari. So kaya hindi ko na nabidyohan. Pero nung ibinalik ko, dinikitan ko lang sa loob. Pagpasok ko sa loob, sa ako lang dinikitan, pinagduktong ko. Ayun, gumana siya. So ito, testing. Ayun. Ayos na mga kapatid. Ganda na ng ganda ng response, oh. Talagang kulang lang sa linis. So malamig pa yan, pero ang ganda na ng response. So ayos na siya mga kapatid. So yung problema natin last time na may sabit ay kulang lang pala talaga sa linis. Minadali lang kasi natin yung paglilinis niyan last time dahil busy tayo para may paandar lang natin. Then yun nga, tuwing umaga or tuwing unang andar ay may sabit siya. So far sa ngayon okay na siya. Stock carb pa rin yan mga kapatid. Yun, pag kasi nireb mo ang karburador ng mahina tapos bigla mo nilakasan, dapat masisinok yan kung may sabit.